Una sa ating mga balita, nadagdagan pa ang bilang ng mga miyembro ng MNLF Miswari faction na naaresto o sumuko sa pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, unti-unti lumiliit ang ginagalawan ng mga natitirang miyembro ng nasabing grupo. Alamin po natin ang pinakahuling detalye mula kay George Bandola, live sa Zamboanga City. George? Yes, Kathy, unti-unti na ngang lumiliit ang ikangan nitong si Secretary Mar Rojas ang mundo nitong MNLF rebels na nasa bahagi ng Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Kaya naman ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang calibrated response na ipinapatupad ng pamahalaan para tuluyang masagip ang mga natitira pang hostages. Ikalabing-dalawang araw na ngayon nang atakihin ng MNLF rebels sa ilalim ni Nur Miswari ang ilang barangay sa Zamboanga City. Sa tala ng Crisis Management Committee, 94 na ang naaresto sumusukong MNLF rebels. 178 hostages ang napalaya o nakalaya, habang 21 pa ang nasa kamay ng mga rebelde. Habang 128,000 na residente naman ang nasa higit sa 30 evacuation centers ngayon. Pagtitiyalaan, paliit na ng paliit ang pwesto ngayon o ang lugar kung saan nagtatago ang mga grupo nitong si Javier Malik o itong mga miyembro ng MNLF sa ilalim ni Nur Miswari. 30 hanggang 40 miyembro na nga lang daw ang kanilang tinutugis sa ngayon. Kung makikita po ninyo, itong likuran ng Zamboanga City Medical Center kung saan nagtatago ang grupo ni Javier Malik, ito na lamang yung patuloy na binabantayan ng mga otoridad ngayon. Pero itong mga kalye papasok at palabas ng barangay, kitang-kita po ninyo, gwardyado na ng tropa ng pamahalaan, partikular ang mga membro ng Philippine National Police. Dahil nga tukoy na kung saan eksaktong nagtatago ang tropa ni Malik, 2 Huey helicopter na ang umiikot at manakanakang pumuputok para tuluyang man-neutralize ang kalaban. Hindi rin naman daw nagpapabaya mga tropa ng gobyerno. Mahigpit pa rin ang pagbabawal nito sa mga sibilyang nagtatanggang pumasok sa conflict area. Sa katunayan, mga cement boulders na ang iniharang sa gitna ng kalye para masigurong walang makakapasok at wala ring agad na mga katakas sa oras na uminit ang sitwasyon. At least mula dito sa mga kalyeng nag-uugnay sa Santa Catalina at sa pinakasentro ng lungsod. Diversionary tactic dahil paliit na talaga ang mundo nitong mga salarin na ito, itong mga mananalakay, mananakop na salarin. No? Araw-araw lumalakas, tumitibay ang tayo ng puwersa ng pamahalaan, pati yung regularidad at normalisasyon ng Zamboanga. Nakikita natin unti-unti kung sa amon pa hinay-hinay pero no? Steady, regular, step by step na nangyayari ito at araw-araw din ay humihina ang tayo nitong mga salaring mananakop na. Sa katunayan, 6 na flights na ng Cebu Pacific at ng Philippine Airlines ang agad na nagpanumbalik dito sa Zamboanga City mula na rin sa lungsod ng Maynila. Samantalang ang operasyon naman ng mga seaports ay nagpapatuloy din. At ngayon pong hapon, dahil nga nakapasok ng pamahalaan sa conflict area, nagawa na rin ng Commission on Human Rights at ang National Commission on Muslim Filipinos na kunin ang mga labi ng mga napatay na miyembro ng MNLF sa loob ng Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. 8 itong bangkay ng MNLF na nakuha mula doon sa loob na nasa state of decomposition na. Ngayon lamang po itong hapon at agad na isinakay doon sa mga truck upang hindi na rin makaapekto sa ilang mga residenteng patuloy na nandito dahil na rin sa lakas ng hangin. Samantala, sabi ng Bureau of Fire Protection, 939 na bahay na ang nasunog at sinunog ng mga rebelde sa nagdaang 12 araw. Nagkakahalaga daw ito ng 12.7 million pesos. Sabi ng Commission on Human Rights, dahil collateral damage, sasagutin pa rin ito ng pamahalaan ang mga ito. Narito ang pahayag ni CHR Commissioner Jose Manuel Mamawag. Should be a reparation, okay? To what you call the deliberate na damage sa kanya, okay? Or collateral damage, subject for reparation. So, investigan mo sir, itong issue na ba? Hindi, tutulungan namin kung sino yung nasisiraan o nasunugan ng bahay. At live mula rito sa Zamboanga City,
kasama ang Radio Television Malacanang. Siyempre, ang aking pang mga kasama mula naman po dito sa loob ng Edwin Andrews Air Base. Ayan po ang mga kasama natin sa RTVM. At gayon rin sina Eddie Arellano, Julius Masayon, si Joel Mamaril. Ito po si George Bandola nag-uulat mula rito sa Zamboanga City. Maraming salamat George Bandola kasama ang RTVM team.